Uulitin ko lang yung part ng ano, ng ating discussion para dun sa mga, ah, manonood nung ating recording. So, meron akong inihandang, electro-pneumatic na discussion dito para dun sa technology. Kasi, may discussion dito na puwede niyong basahin about, what electro-pneumatics is. Pero mamaya paglalaruan naman natin um, yung atin pong ano, yung atin pong software para makuha natin talaga in a very basic na ano na mga activities yung theory niya behind dun sa kanyang sequencing. So, pag-aaralan natin yung ating mga circuits na in such a way na hindi kayo mahihirapan sa pamamagitan po nung atin pong software. Okay po. So para dun sa ano, sa para dun po sa ating electro-pneumatic control, ganun din mapapansin niyo yung ano, yung ating ginawa. Meron tayong drive element, yung aking diniscuss na power element. Meron tayong actuating element o yung tinatawag natin na controlling element o yung ating final controlling element. Meron ding mga control elements, signal elements o yung tinatawag natin ng mga switching elements at saka yung supply. So sa ating part bilang mag-aano tayo, maglalagay tayo ng electricity na. So meron tayong um, drive element for pneumatic mechanical, lalagyan natin 'yun ng parang kapalitan na cylinders or yung mga rotary cylinders. So 'pag pneumatic, tapos pagka yung kanyang energy control o kaya naman yung elements niya na ito, yung mga controlling elements, naglalagay tayo ng magnetic valves, tapos mga contactors, switches o kaya naman sensors for energy yun yung compressor. So, to make it simpler, ito kasi ay discussion na pwede niyong basahin kasi ito lang naman ay discussion na lalagyan natin ng electricity yung atin pong pneumatic circuit. So ito ay inyong pag-aaralan. Meron 'tong mga um, symbols. So meron tayo ditong push button na normally open. Ito naman detent na push button at saka po yung ating switch or limit switch. Sa susunod, makukuha din natin yung isa pang sample niyan o yung kanyang isa pang standard. So meron din tayo ditong mga sensors, yang mga pressure switch o kaya naman mga sensors. So ganito naman yung mga symbols niyan. Pag-aaralan natin kung paano din naman siya i-connect. So meron tayong contactor, meron tayong ito contactor natin na coil or yung atin pong relay coil, meron din tayong relay na contacts. So pag-uusapan din natin later on. Tapos meron tayong mga display, yung mga, lamps natin. So, 'yan. So, ito naman yung pneumatic valve. Aha. So, pag-uusapan natin 'yan later on. At mag-aano tayo, maglalagay din tayo ng ganiyang system. So, itong ano na 'to, itong ginagamit dito sa isang, ah, isa standard is ganito yung control at saka main switch, main circuit. Ang gagawin natin later, magagawa naman tayo ah, ng circuits based dun sa isa pang standard, yung parang ladder diagram na. So, sino sa inyo diyan ang taas ang kamay diyan ng yung nakakapag ganito na, yung nakaka-relate sa paggagawa ng pneumatic circuit.
before, electro-pneumatic circuit. So kung wala pa, meron 'yon si Sir Bon. So at saka si Sir ano, Elmore. So ito yung ginagamit na standard, taas ang kamay nung ito yung ginagamit na standard. Okey, 'yan yung ginagamit na standard nila. So yung isa, yung, isang pang ladder diagram nakuha din yung standard na yon. So hindi pa. So ngayon iko-convert lang natin to a ladder diagram na gano'n naman yung standard. So meron tayong tinatawag na control circuit at saka main circuit. Ano ba yung control circuit? Pagkakaiba pa nung control circuit at saka main circuit, Sir Louie. So yung control circuit, ano yan, kung mapapansin mo, nandyan yung mga relays natin na coil. Tapos, nandyan yung mga switches. 'Pag tiningnan naman natin yung main circuit niya, ano pa bang pagkakaiba niya? Itong K1 na 'to, contact na siya nitong relay na 'to. Tapos um, ito namang ano, ito namang, part na 'to would be kung naka-share daw yung atin pong ano, yung atin daw pong meron daw po. So, ito namang part na 'to, yung atin pong output ay solenoid valve. So, ganyan yung gagawin natin. Naalala niyo yung aking huling, ginawang lecture na meron tayong valve, tapos nilagyan natin siya ng, um, mga label na A plus, A minus, B plus, B minus. So, this way, malalagyan din natin ng label dun sa ating circuit. So, sir, puwede ba tayong magkaroon ng isang example na gayanin natin ito? So, puwede naman. Para lang magkaroon tayo ng overview dun sa ating gagamiting, standard na 'to. So, kuhanin na lang natin 'yan sa Festo Fluid Sim. So, ito yung ating fluid sim. Gayanin lang muna natin. Mamaya pag-uusapan natin kung paano ba yan gumawa ng circuit niyan. Pero sa ngayon, gagayanin lang muna natin yung circuit na nasa lecture, sa ating lecture note. So, ito yung ating lecture note. Meron tayong control circuit dito. Kung mapapansin nyo, meron ditong nakalagay na line 1 at neutral. So, Sir Louie, kailangan ba natin ng line 1 at neutral sa atin pong circuit? Eh kung ang nagpapagana naman ng ating solenoid valve is a 24 volt DC din. So pwedeng dire-diretso na siya na paglalagay. So parang lalagyan mo na siya ng dire-diretsong linya kung hindi naman line o hindi naman easy na 110 or 220 yung kanyang supply. So, gawin natin dito. So, gawin natin dito yung ano, unahin muna natin yung pneumatic circuit niya. So, yung pneumatic circuit niya ito, double acting cylinder, 5 two-way valve. So, 5 two-way valve. Pagka ano meron kayong question, pwede kayong mag-unmute, ah, pwede kayong magbigay din ng suggestions para din ma-discuss natin dito. So, wait lang. Nasaan na yung ating double acting cylinder? So, linear ano to eh. Linear drive to eh. Yung double acting cylinder natin. Ito, sorry. Malabo ang mata. So, double acting cylinder. Tapos, lalagyan na natin siya ng ah
Dito instead na pneumatic yung ilalagay natin, ang ilalagay na natin ay ito. So ano ba 'to, symbol na 'to? Yan yung solenoid. So yung solenoid, based dun sa discussion na 'to, meron lang daw siyang i-okey natin. Meron daw siyang, ah, ganitong manual manual at saka itong part ng piloted, then meron din siyang manual na so ganito yung magiging itsura niya. Pero ang kailangan lang naman natin talaga diyan is itong solenoid para magpagana sa kanya. So, ah, ginaya ko lang 'yun. Mas maganda kung tanggalin na natin muna 'to para dun sa simplicity na solenoid valve lang siya. Lagyan natin 'to ng compressed air kasi mas essential na 'yun lang naman ang nakalagay, eh, para mai-ano natin, mai-subject natin siya dun sa ating, gustong gawin. Which is ah, maglagay ng maglagay ng symbols na oops, maglagay ng symbols na nandito sa control circuit at saka sa main circuit. Sir, ang control circuit natin, meron akong nakitang push button dito na switch. Meron akong nakitang ano dito, normally closed naman na push button dito. Tapos meron ako dito nakalagay na um, relay contact. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano gumagana yung relays na yan. Pero sa ngayon, gayanin muna natin. Tapos tingnan natin kung ano bang ginagawa nito. So, meron daw ditong 24 volts DC, saka meron ditong, oops, papaganito na lang ang gawin natin kasi nakaano siya. Tapos meron tayong zero. So, nakaganyan siya. Linya siya ng kuryente. So, lagyan natin siya ng normally open na ano na push button. So, meron tayong normally open na push button. Tapos meron tayo ditong normally closed na push button. Tapos meron daw tayong relay. So, ito, relay. So, pag samasamahin lang natin yan, based dun sa configuration ng electrical ano niya, circuit niya. So, tuturuan ko din kayo kung paano mag-wiring niyan sa tunay na buhay. Pero sa ngayon, i-ano natin, i-digest muna natin ah, yung kanyang circuit. So, ito ay normally close, normally open push button, normally close push button. Tapos, meron tayo ditong make switch. Hanap tayo dito kung may make switch na ano. Yan, may make switch na ganito. Make switch ay contact ng relay na normally open. Tapos yung make switch na yun, pwede mo rin siyang i-configure na ano, na ah, switch or limit switch. Depende dun sa kanyang label. So, meron tayong ganyang control circuit. Then, pangalanan natin. Kung anong pangalan nung nandun sa ano, gaya-gayanin muna natin for the sake na meron lang tayong, sorry, meron lang tayong, ay, yan. Para magaya natin tong part na pinagagaya sa atin. So may control circuit na tayo. Kailangan na lang natin ng power circuit. Sige, 24 volts DC na rin. 24 volts DC at 0 yung gagamitin natin para sa power circuit. So ito, gayanin lang natin 'to. Tapos maglagay tayo ng isang ah uy, sabay kayo ako meron kayong computer diyan, gayanin natin 'to. So, gilagyan natin 'tong part na 'to. So, kung itong, solenoid na nandito, na output natin is i-double click natin, pwede natin 'yan lagyan ng Y1. 'Yun yung parang A+ natin. So, dapat pareho din ang label
label nitong solenoid na 'to na Y1. So, ganyan lang siya. So, kung nakapaglagay na kayo ng label, kapag ito'y na-activate mo, ano mo, expected na ito rin ay mag-a-activate. So, kung ganito yung magiging circuit mo, ito kasing circuit na 'to tinatawag natin na dominant of control latch. Dominant of control na parang memory circuit. 'Pag prines natin 'tong push button na 'to, 'pag kahit momentary yung push button, ano ba yung momentary push button, Sir Louie? Alam mo yung push button ng ano, ng video okay? Yun ang mga magagaling kumanta yung mga nandito, eh. So, 'pag prines mo yung, push button ng video okay, normally open siya na ano, na configuration. 'Pag prines mo yun, tinanggal mo yung kamay mo sa pagkaka-press, tanggal na rin yung contacts niya, gano'n 'yun. Pero kapag madiin mo siyang prines, 'di siyempre dire-diretso yung ano niya, yung supply niya. Pero kapag prines mo itong ano, itong push button na 'to, tinanggal mo, wala na siyang contact. 'Pag nilagay mo siya sa configuration na ganito, 'pag prines mo 'yan, tapos ito ay relay, may contact siya dito, diretso yung supply niya dito sa relay kasi normally closed naman 'to, eh. So ito mapapa-activate mo. Activated din ito, ibig sabihin kung normally close siya kung normally open siya magko-close 'yan. Gano'n yung ano niyan. Mamaya pag-usapan ulit natin yung relay, pero lagyanan muna natin ito ng ano, K1. So sa, um, European yung ano, yung kanyang tawag diyan, symbol, may makikita ka dito na K1. Ito yung nakalagay na node, number 2 yun, part na yun, tapos normally open. So, click lang natin tong ano, start. So, mapapansin mo to na mag-o-on. Sir, wala naman ako napa-on dito kasi wala ka namang ito pang close. Wala ka pa naman ditong label sa isa. So, i-click mo rin to, gagawin mo rin siyang K1. So, click lang natin tong part na yan. Yon, mag-e-extend. Ito yung magpapa-retract sa kanya, push button din. So paano bang itsura niyan sir sa ano, sa sa configuration? Teka lang. Hanap tayo sa internet baka meron din ano. So subukan natin siyang ilagay sa ano, sa kanyang wala tayong makita dito image. Yung pinakamalapit na image, hanap ako. Kaso mga nakikita mo sa internet ay ano eh, ay gano'n na rin eh. 'Pag naghanap kayo sa internet parang pareho na rin yung itsura. Subukan natin itong part na 'to. Ay, sana mag-drag. Eto, mapapansin niyo dito sa picture, ito lang, picture na 'to. Ito yung ating ano, ito yung ating, solenoid valve o yung 5 two-way valve natin. Kita ba diyan sa inyong ano? Ito yung 5 two-way valve natin. Tapos ito yung inyong cylinder, yung inyong double acting na cylinder, nakalagay dun sa linya na 'yan, kung ano yung pagkakalinya natin kanina. Ito lang munang pansinin niyo ha, itong binabanggit ko na 'to. Tapos naglagay siya dito ng isang, ito may mga push button 'no, push button switches. Hindi ito yung pinakamalapit na picture, pero hindi ito yung mismong circuit na ginagawa natin. Kasi ang nangyari meron pang isang, ah, nilagay na circuit ng single acting. Ito naman double acting 'to, 5 two-way valve, meron tayong, ano diyan, solenoid valve, nilinyahan siya ng kuryente. Ito kuryenteng dumadaloy dito, ito naman hangin.
So, yun yung pinakamalapit pero siyempre gagawa tayo ng sarili na ganyan pagka nandito kayo sa BSU. So, subukan natin. Wait lang. Saan na tayo sa fluid sim. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron tayong control circuit. Ito naman yung power circuit. So, later on, i-discuss natin yan more. Saan na yung discussion ng yun. So, meron tayong tinatawag na direct control of solenoid valve single acting cylinders. So, ano bang ibig sabihin ng direct control? So, pag sinabi nating direct control, ah sabi dito sa problem, the simplest electropneumatic circuit is a direct control of magnetic valve using actuating key operated switches. So, yun yung push button switches natin. Kapag gumawa tayo ng direct control, wait lang. Ilalagay ko lang siya sa 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 aking sinusulatan. Uy, pagka meron kayong question, huwag kayong mahihiyang magtanong ha. Walang problema. Mag-a-unmute kayo. May question po ba kayo, sir, mga sir? Wala pa. Mag-aano lang ako. Ah, QR lang ako nung akin. Nasaan na yun? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na na ibang tawag diyan, ibang system kung paano gawin. Pero mamaya pag-uusapan naman natin 'yan. Ah, andun tayo sa point na gusto nating maglagay ng direct control ng single solenoid or single. So, sabi dito, gusto nating maglagay ng direct control of solenoid valve single acting cylinders. Sige, discuss muna natin tong part na to. So, meron tayong tinatawag na key operated. Ito yon, push button. Pag mapapansin nyo, itong push button na to, pag prines natin yan, mag-go against siya dito sa ating spring. Then, magkakalapat itong dalawang contact na to. So, magkakaroon lang siya ng parang physical contact. Yan. So, ito naman, normally close. So, nakatungtong na talaga yung contact na yan para mag-activate. Ito naman, single pole double throw. Ibig sabihin, may normally open siya dito na part. Ito yung normally open. Meron din siyang normally close contact. So, diyan mo ilalagay ang mga wire. Dito yung unang wire, dito yung unang wire, dito yung padalawang wire. So, ganyan yung magiging contact natin. Yan yung tinatawag natin na mga switches natin na key operated. So, parang normally open push buttons lang siya at normally close push buttons lang siya. So, pagka sinabi naman natin na solenoid valve,
So, meron siyang nominal voltage na 24 volts. Yun yung kalimitang ginagamit natin na boltahe, 24 volts. Ito merong 24 volts, 48 at 50, ah, 48, 48 volts for alternating voltage. Pero more likely ginagamit natin direct voltage. Mas madalas 24 volts DC yung ano, yung atin pong configuration. So, IP65 ano lang 'yan para dun sa mga dust or splash, pero wag na muna nating pag-usapan. Ito muna pag-usapan natin. So ito yung magnetic valve natin, 5 two-way valve, 3 two-way valve lang 'to. 3 two-way valve 'to, o based dun sa discussion last time, ang 3 two-way valve ginagamit natin pang switch o kaya naman control siya for single acting na cylinder. So itong part na 'to, pagka inactivate natin 'yan, 'pag inactivate natin 'yan, magkakaroon tayo ng supply mula dito sa 1 papunta sa 2, gano'n lang 'yon. Ito yung hangin natin, imagine ito yung hangin, papunta dito yung hangin. So, galing dito yung hangin papunta dun sa 2, ano siya, yung sarado siya. Pero once na ito ay na-activate mo, itong part na 'to ay aakyat at magkakaroon tayo ng way papunta dun sa number 2. So, mula sa 1 papunta dun sa 2. Gano'n lang 'yon. Kailangan mo lang lagyan ng electrical supply 'tong 'tong ating solenoid. So, kung direct control naman yung gagawin natin, ibig sabihin nun, 3 two-way valve lang yung kailangan natin or directional control valve natin kung ang atin pong position natin is ganito kasi yung normal position ng valve. Bihira tayong makakabili ng ganitong klase ng valve. So, ganito yung valve na kailangan natin. So, pagka bumili ka ng 3 two-way valve, normally ganito yung configuration. So, kapag ganyan yung configuration, punta tayo dun sa aking sinusulat. 'Di ba meron tayong ganito, direct control ng single solenoid. Single solenoid 'yan. 'Pag single solenoid kalimitan ang ano niya, ang kanyang ang kanyang ito yung ano niya, yung solenoid. Ito yung solenoid niya. Ito yung single solenoid. So, may ka-partner 'yan na ano, na spring. So, gagawin natin yang 3 two-way valve. So, kapag 3 two-way valve, ganito 'yan. So, ganyan yung magiging itsura ng 3 two-way valve mo. And ang mag-a-activate nito ay electricity, itong part na 'to. So, electricity ang mag-a-activate nito. 'Pag direct control, ganito lang siya. Ito ang gagamitin natin na solenoid. Tapos ang ano natin, ang cylinder natin ay single acting. So, kung single acting, single solenoid, ganito lang siya. Direct control. Kung ano yung kapag sinabi nating direct control, kung ano yung ating um, kung ano yung ating ah, actuating o yung ating um, final controlling element, yun na rin yung ating switching element. So, itong element na to, papaganyan. Single solenoid may, ay single acting may spring din pagbalik. Hindi niya pababalikin ng hangin, kundi ang magpapabalik sa kanya is spring, yung tension ng spring. So, lagyan natin yan ng ganyan. Sir, okay na po ba yan? Eh, wala ka namang control circuit. Sir, ito yung control circuit. Kung ano yung control circuit mo, pag direct control, ganito lang yan. Meron kang 24 volts dito, meron ka ditong 0 volts na nakalagay. Push button yung gagamitin natin dito. Tapos, diretso na yung push button makakapagpagana na ng iyong solenoid valve. So, ito ay lalagyan lang natin ng label, sabihin na natin na Y1. Ito rin yung Y1. So, gawin natin.
Sa atin pong ano, so direct control naman 'to, sa atin pong Pesto Fluid Sim. So ito ay erase lang natin, gawa tayo ng bago. So itong ating 24 volts na supply, ito yung zero. Gawin niyo rin sa inyong mga ano, sa inyong mga ginagawa diyan. So instead na double acting yung gagamitin natin, single acting lang. So single acting natin, sana meron ako dito. Single acting na normally open. Yan o, single acting na nakabalik na siya. Ito kasi single acting pero ano eh. Meron tayo dapat single acting dito na parang wala. So baka naman nasa ibang ano, nasa ibang library. Ito, single acting. So ito yung single acting natin. Tapos meron tayong 5 two-way, 3 two-way valve dito. So 3 two-way valve natin, double click lang natin 'to. Solenoid, then spring return, tapos click lang natin 'yan. Then lagyan lang natin siya ng compressed air. Okay, diretso na natin siyang ilalagay diyan. Pangalanan natin 'to ng Y1. Huwag niyong kakalimutang mag-label. Lagyan natin ng push button. So, push button natin, normally open push button. Tapos, meron din tayo ditong solenoid valve, direct control na siya. So, fundamentally, ito yung itsura niya. So, yan yung ating pong ah, gagawin. Oops, hindi pa pala natin pwedeng ilagay kasi wala tayong Y1. So, yan yung control, direct control. Click lang natin yan. So, pag press down natin to, mag-extend. Pero pagka ibinabalik natin, magre-retract. So, yan yung parang controls natin. Nasa push button. So, sabi dito, direct control siya. Kasi, diretso natin kinokontrol mula dito sa push button na to, papunta dun sa ating solenoid valve. So, diretso natin kinokontrol. So, merong direct control. Ibig sabihin, sir, may indirect control. So, meron din. Subukan nating pag-aralan mamaya kung ano naman yung indirect control. So, ito namang part na to, directional control valve natin na 3 two-way valve. Ano bang pagkakaiba nito? So, same lang, magnetic lock din yung mag-aano sa kanya. Same lang din yung ano, yung activity niya. Pupunta lang yung ating hangin from 1 to 2. So, iba-iba, may mga plunger type, tapos ay magnet type. Ito naman, paano naman yung direct control ng 5 two-way valve? So, papaltan mo lang yan. Sir, paano ba to gagawin? So, punta tayo dito sa ano, sa ating circuit na to. Sir, ang ibig sabihin nun, 5 two-way valve, paano po ba ang configuration? So, palitan natin to. Set aside lang natin tong part na to. Lagay tayo ng, sabi dito sa ating gagawin ay, direct control naman siya ng ng solenoid pero double acting na yung cylinder ko. So, ang sabi ko sa ano sa ating activities, pagka double acting cylinder, ang gagamitin natin na valve ay sa comment, ano sa comment? Paano naman? Palagay naman. Sir, pwede ba po ma-share sa amin yung minimum specs ng PC o laptop na pwedeng nang gamitin sa buong course? Actually, hindi naman tayo gagamit ng sobrang bigat na ano um na PC. So, madali lang. Yung course natin gagamit lang tayo ng softwares na mababa lang yung specs. So, balik tayo. Ah, Sabi ko dito, 'pag double acting cylinder yung gagamitin natin, anong valve ang kailangan natin? Yun, tama si Sir Kenneth Cueto. So, ang sabi niya dito is 5 two-way valve. So, 5 two-way valve, drawing natin yan dyan.
Tapos lagyan natin ng isang solenoid, tapos ah, meron tayo ditong single lang yung solenoid na meron tayo, direct control. Pero direct control, hindi siya nagsasabi na pagka pala single solenoid, direct control. Ang magsasabi mo na direct control siya, magsasabi sa'yo na direct control siya, is yung control circuit mo. Di ba meron kayong control circuit kanina? Control circuit. Kung maalala mo, ang control circuit natin ay ito. Ito yung control circuit natin. So, kunin natin yan. Copy natin. Tapos i-paste natin. Paste. Sir, iyan lang din yun. Oo, kasi ang ginawa natin, pinalitan lang natin yung label. Sabihin na natin ito Y2. Ito naman Y2. Ibig sabihin, kung anong i-control nitong part ng Y2 na to, ay makokontrol natin dito sa Y2. So, kung ang push button natin dito would control directly Y2, that is direct control. No po? So, pag direct control siya ng double acting cylinder o kaya naman ng single solenoid yung gagamitin natin, single solenoid, double acting cylinder, ganito yung configuration. So, gawin natin siya sa Festo Fluid Sim. Hindi na tayo magpapalit nitong controls natin. I-coconnect na lang natin 'to, papalitan lang natin 'to ng 5 two-way valve at saka ng double acting cylinder. So, palitan lang natin siya ng double acting cylinder at saka 5 two-way valve. Tapos, configure lang natin dun sa kaninang configuration na ginaya natin tong nasa libro. Ayan. Tapos, palitan lang natin ang label. Sabihin natin na Y2 din. Y2 naman to. So, kailangan itong label nito, yung tagging mo dito, tama, Y2 rin. Sir, anong pagkakaiba nitong ano na 'to? Actually, wala naman siyang pagkakaiba kundi dun sa configuration mo ng double acting yung ginamit mo dito. So, kung double acting siya, 5 two-way ang ginamit natin na controls, direct controls, pareho lang nung configuration mo ng electrical. Okay. So, may tanong kayo sa part na 'yan? May tanong po kayo? Parang wala pa naman. So, wala pa. Punta tayo dito sa kabila. Meron tayong mga 5 two-way na solenoid valves. Ito yung sinasabi ko sa inyo. 5 two-way na solenoid valves natin. So, itong configuration na 'to, kung ito yung 1, saan siya pupunta? Saan pupunta ang hangin nito? So, pwede kang lumusot yung hangin papunta sa 2. So, yung 1 papunta sa 2, yan o, yung 1 papunta sa 2, nakatakip siya dun sa 4, tapos yung ating ah, ano pa ba? Yung ating 4 papunta sa 5. Yun o. Gets nyo? So, ito yan. Yung ating 4 papunta sa 5, yung ating 1 papunta sa 2. Pero kapag yung plunger natin ay umibo, ibig sabihin na itulak natin papaganon. So, pag tinulak natin yan, mapasasarahan natin yung 4 papunta sa 5. Aha. Yung atin ng yung atin ng nasa 2 papunta na yan sa 3. Yung ating 2 papunta na sa 3. O itong nasa 2 natin dahil nalipat na 'tong ano na 'to, itong mismong shaft na 'to papunta dun sa kabila, parang papakanan. 'Yun, 'yun na yung magiging configuration, itong position na 'to. So, pareho lang na 5 two-way at saka 3 two-way 5 two-way siya na ang configuration natin meron tayong napapa
activate na actuation dito sa solenoid para magpalipat ng valve or position ng valves. So, ganun lang siya. So, yun yung 5 two-way valve. So, meron tayong assignment dito. Direct control siya pero double acting impulse valve. Ay, ano yung ibig sabihin ng impulse valve? Uy, pansinin nyo to. Sir, dalawa na siya pero direct control. So, meron tayong control dito sa pag-activate ng extended. Meron din tayong control para sa pag-activate ng pag-ex pag-retract ulit-ulitan dun sa mga nalito. So, meron tayo dito para ma-activate yung pag-extend, meron tayo dito para ma-activate yung pag-retract. So, para gawin natin yan, lagay natin siya sa isang circuit, no? Para mas simple. Sir, paano nga ulit? Aha, gawin natin. Ito, kung direct control to, gayahin natin Direct control to, paano sir pagka copy natin to? Sir, paano natin yung gagawin dito sa part na double acting na siya? Double solenoid na siya. Double solenoid na sir. So double solenoid, meron na tayong Y. Gawin natin tong Y3, Y4. Y3, Y4. So ang gagawin natin sa control circuit, ganito. Dalawa din siyempre yung push button mo. Yung isa pang extend, yung isa pang retract. So i-extend mo siya ng konti. Tapos lagyan natin to ng isa pang push button. Ito naman yung pang retract mo. So yan. So, meron tayong pang-retract dito. Ito yung Y3, ito naman yung Y4. Ito yung pang-extend, ito naman yung pang-retract. Nakuha ba? Parallel po yan. Yes, sir. Parallel lang. Isa lang yung linya niya. Isa lang yung linya niya para dun sa pagkuha ng kuryente. Kuha ka lang dito ng ano. Tapos, ito naka-series. Ito naka-series. Ito naka-series. Itong component na to naka-series dito, ito naka-series dito, ito naman naka-parallel dito. So, ganun siya. Okay po, may tanong po? Okay, wala naman. So, ang nangyari diyan, ito ay magpapa-extend, ito naman magpapa-retract. So, gawin natin dun sa circuit natin dito na simulator. So, ang ating configuration, ang pneumatic circuit daw natin, hindi na siya spring return, kundi electrically activated. So, ganyan na siya. Palitan natin to ng Y3. Ito naman Y4. 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 Okay. So, kapag ganyan, lagyan din natin to. Sir, paano natin to gagawin ng Copy-paste mo lang yan. Yan dalawa na ulit. Dalawa na siya. I-ano mo lang, i-connect mo lang siya doon based doon sa drawing natin kanina. So, ganyan yung magiging, niya, configuration. Palitan lang natin ng Y3. Ito naman Y4. Y4. So, sir, paano na to? Ah, pwede mo na yang i-activate. Ito pang extend, hindi na siya magre-retract hanggang hindi mo to pine-press. Yun naman yung pang retract. Pang extend, itong pang retract. Okay po. Ito ay electrically connected. No po, ito naman ay pneumatically connected. So, electricity ang nakakapagpagana dito. Sir, anong application niyan? Alam mo kung anong application niyan? Alam niyo yung mga bus, yung pag aakyat kayo ng bus, tapos yung control niya nandoon sa switch ng bus driver. I-aano niya, i-on niya yan pag ikaw ilalabas at
ito naman ang i-o-on niya, kabilang ito pagka siya ay pagpapasok ka. 'Pag ikaw ay nakaano na, nakapasok na at isasara na ang pinto. So gano'n. So 'yun po ang ano niya, ang isa sa mga applications. So patayin muna natin 'yan, tayo bumalik dun sa lesson. So itong lesson naman na isa, 'yan. So meron na tayong sagot dito ha sa assignment number 3, exercise 3. So ito naman, ano naman yung solenoid impulse valve? Solenoid impulse valve, yung dinidiscuss ko kanina, meron kang solenoid dito sa pag-extend, meron ka ding solenoid sa pag-retract. Nakuha? So meron ka solenoid dito sa pag-extend mo para magpalit siya ng posisyon para papunta dito sa kabilang posisyon na gagamitin, or ito naman para mag-retract siya. Mas malinaw ba? Yon. Sana naman malinaw, ano? Meron tayong indirect control. Sir, ano naman yan? Direct control, tapos may indirect control. So, indirect control ng impulse valve, meron tayong tinatawag na relays. Aha. Sige, bigyan muna natin ng ano, bago tayo pumunta dyan sa exercise number 4, bigyan muna namin kayo ng ano, ng ah, ilang minutong break. So, 10-minute break siguro okay para dun sa magsi-CR and all. So, bili muna kayo ng merienda diyan, manood kayo sa aking ginagawa habang ano, habang habang kayo ay nag-i-snack o kaya naman habang pumipindot sa PC niyo. Pero I'll give you 10-minute break. 15, let's make it 15-minute break. Thank you.